Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Ang ganda ng picture Oh. Yeah. Thank you dito sa cup kay Sister Virgie. Thank you for the cup. Okay, ang ating Gospel reflection for today, yes. the demand for a miracle, taken from Matthew 12, verses 38 to 32. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign from you." He said to them in reply, "An evil and unfaithful generation seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah the prophet. Just as Jonah was in the belly of the whale 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And there is something greater than Jonah here. At the judgment, the queen of the south will arise with this generation and condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there is something greater than Solomon here." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, gustuhan ko dito, na-inspire sa akin ay yung there is something greater than. Yan. Nung sinabi ni Jesus to, dalawang beses niya sinabi na dalawang tao na talagang nagpakita ng sign, yung wisdom, yung talagang maganda na paniniwalaan ng tao. Super yun super himala talaga yon. Tapos sasabihin niya, there is greater than. No? Greater than yung nakita nila. Pero anong napansin mo? Hindi niya sinasabi kung sino yon o ano yung greater than. Di, ang kagandahan na naman dito, naku, curious na naman yung tao, no? Sabi niya, there is greater than. So, natitest lalo yung faith natin. Kasi di ba pag humihingi tayo ng sign kay God, mahina ang faith mo. Kasi kailangan mo pa ng sign, hindi ka nagtitiwala. Kaya pa hindi binigay yung sign, hindi ka magtitiwala. Pero pagka malakas ang faith mo, you don't need a sign. No? Kasi nagtitiwala ka na kay God. Pero dito, sinabi pa niya na there is a greater sign. So parang sa akin ang parang ang test niya dito na ano ang dating sa iyo? There is
hihingin mo pa ba yun? Lord, ano yung hindi na. So, parang sabihin ko na, sinabi na niya that there is a greater sign than them. Hindi ko na yan hiningi. Kasi ito, hiningi yan eh. Sila Jonah, sila hiningi nila yung sign. So, pag huminto ka na ng paghingi ng sign, mas magugulat ka na ipapakita ng God. Walang kasing pareho nung kay Jonah at saka kay, kasi hindi mo hiningi eh. Siya mismo nag-appear at nagtiwala ka. Yun. Amen. So, yun yung there is something greater. Yeah. Kasi yung mga hinihingi ninyo, ayan yung mga mabababaw lang yun. Oh. In fact, ang di ba ang sabi rito, ang sign na pinakita ko na sa inyo, yung kay Jonah, kay Queen of Sheba, di ba? Solomon, yan. Pero that is something greater. Sabi mo nga, hindi naman niya sinabi kung ano yun. Yan nga eh. Ibig sabihin, Oo. darating yun. Yes. Papakita niya yung greater sign. Yan. Yun. So, yun yung ating hiintayin. Amen. And we are so excited. Diba? Kasi, ayun yung ano natin eh, faith natin eh. Yeah. Kung di tayo nagtitiwala kay God, Oo. magiging excited ka ba? Oo. Baka matakot ka pa, ayoko pang mamatay. Ako ang pinili ko dito, yung sign. So, yung sign, nung time na yun, yung sign is actually the miracle. Yung mga miracle na ginagawa ng ating Panginoon. So, ang dami na nga ginagawa ng ating Panginoon, and yet, naghahanap pa rin sila. Parang, mga sa kanya, naiinis si Jesus doon, no? Sabihin, ang dami nyo na nakita, and yet, naghahanap pa rin kayo. So, hindi pa rin nagtitiwala ang tao. Kaya, tinawag na tuloy niyang evil and unfaithful generation. Kaya sabi niya, nainis siya, sabi niya, wala na kayo makikita ang sign. Talagang galit siya. Kaya sinabi niya yung ganun, wala na kayo makikita ang sign. And yet, bandang huli, ayun, sinabi rin niya, there is something greater than Solomon here. Ibig sabihin, mag-antay kayo. Meron akong ipapakita sa inyo. If you only believe, makikita ninyo. Pero kung hindi kayo naniniwala, malamang hindi ninyo makikita pa rin yung sign na ibibigay ko. So yung sign na word, very important sa ating mga tao. Kasi, kumbaga sa meron kang hinihiling, pag nakita mo yung sign, parang go. Go for it. Parang gano'n yun. Kaya, don't do that. Kasi bad sign yan. Parang gano'n. So, parang lumalabas yung sign, siya yung inaantay mo bago ka gumawa. Kaya pag wala yung sign, hindi ka makakilos. Diba? Kaya siguro sabi ni Lord, ano ba kayo? Magtiwala na lang kayo sa akin kaysa nag-aantay kayo ng sign. Diba? So, yun yung maganda yan. Meaning that you have less faith. Sa sobrang less faith, natawag tuloy kayo na unbeliever. Diba? Evil pa. Yan. So, yung pinaka-message na nakukuha natin dito from here, na sinasabi talaga dito na magkaroon tayo ng tiwala that we don't no longer have to wait for a sign to do things for the Lord or not to do things na hindi niya will. Kasi ang sign sa akin, nararamdaman mo. You don't actually see it, but you feel it. And yung feeling na yun, ang tanong na naman paano ko naman mararamdaman? Paano ko alam na kay God yun? Nung sinabi mo yung word na paano naman, wala na. Nawala na yung faith mo Diba? Sabi mo, sige, Lord, alam ko nandito ka. Ito yung gagawin ko. Ikaw ang bahala. No. Mararamdaman mo talaga yun. Basta alam mo na kay God. Kasi pag kunyari nag-decide, example na lang tayo. Pagka kunyari meron tayong appointment,
hindi mo pwedeng hindian. Pero halos magkakasabay sila. Pero sige, bahala na si Lord. So nag-oo kami sa pareho. Bahala na. Pwede tayong, may mga dahilan, meron kami pwede kaming dalawa, hiwalay, o kaya mauna, ganyan. Pero medyo mahirap, pero sabi namin, kailangan Yan yung mga sinasabing hindi maiwasan, no? Kasi alam mo naman pag yung obvious na hindi ka makakapunta, tsaka ay makakapunta. Pero ito, yung parehong importante, kaya alam, may konting conflict, pero aayusin ni Lord yung kung saan ka makakapunta. And true enough na aayos. Either iniba yung oras ng isa, o na-late yung isa. So, nakaka-attend kami. No? So, si Lord ang gumagawa ng paraan. Hindi kami humingi ng sign. Ang sabi namin, sige Lord, we will do this. Kasi yun yung feeling namin. Siyempre, meron nga tayong discernment. To. Yung discernment kung pupunta pa ako dito o hindi ako pupunta. May iba, hindi na kailangan ng discernment kasi obvious. Di ba? So ngayon, pagka yung discernment na hindi mo alam kung saan kasi pareho namang tama, sayaan mo si God. Sige Lord, kung ano man yung madesisyonan ko dito, hindi ako magsisisi kasi nandyan ka. Pero yung dasal mo yun, totoo yun. Hindi yung nagsabi ka ganun, pero pagkasabi mo ganun, iniisip mo pa rin, bakit ko nga ba sinaw? Wala na, may doubt ka eh. So talagang sa akin, dito sa natin, gusto niya talaga tayong mag-practice to really have faith in Him, even we really don't see Him. No, yung faithfulness natin, eto na nga yung Bible, pinag-aaralan natin. And then yung kanyang cross, yung ginawa niya sa atin, I'm sure that is already enough to really have faith in God. And look at you now, di ba? Yung kabuhayan mo ngayon. Mahirap ka man, pero humihinga ka pa rin. No? Andyan pa yung mga anak mo. So, marami tayong pwedeng ibalik kay God na hindi natin kaya. Kaya yung faith na lang natin, pakita natin yung trust sa Kanya. Siguro naman nakakaganti na tayo kahit konti. Amen. Sa akin naman, yung kausap kasi ni Jesus ditong time na ito, ng gospel, yung mga scribes and Pharisees. Yung mga scribes and Pharisees na yan, yan yung mga talagang duda, meron duda. And now, punta na tayo ron sa time ngayon. Sa ngayon, parang hindi natin alam, tayo pa rin ba ang pinagsasabihan? Marang hindi. Pero, it becomes a warning na dapat wag sana ikaw yung sinasabihan ni Jesus na ito, no? Na humihingi pa ng sign. Sa akin, yung sign na pinakita na ng ating Panginoon, yung mga nasa Bible, yan na yung lahat ay ginawa niya. Si Jesus ang mga gumawa ng mga sign na yan. And then nung nawala siya, yung mga disciples niya, patuloy nagkakaroon din ng sign. Di ba? Gumagawa rin sila ng mga miracles. And now, dito na tayo. Ano ba ang dapat nating isipin? Ano ang dapat nating antayin? Nung hindi niya sinasabi, anong sign ba ang inyong susundan? What is that greater than? Yung sign na yon na mas higit pa sa lahat. So, ako ang naiisip ko ron, since sa ating mga nalalaman, Jesus has given us so many miracles. Yes. Even today, na-experience natin yan. If we will only be conscious, aware, ang mga nangyayari sa kapaligiran, yung tawag natin dyan, it is blessings. Blessings. Na imbis na sinasabi natin swerte, it is God doing it for us. Yes, meron Yun. pa yung in disguise. Alam mo, Blessing in nega, disguise. pero blessing pala yun. Blessing pa rin. Kaya talagang no? Oo, these Hindi are the mo- signs na So ngayon, ang iniisip ko, saan ba manggagaling ng signs na yan? Ako tingin ko, the sign is Jesus Himself. Yeah. Kaya nga, tayo, kung gusto talaga nating malaman yung sign na sinasabi ni Jesus, always reflect on His words, yung kanyang mga Yung- tinuturo, yun sa Bible, yung kanyang mga ginawa.
These are the things that we should know more. Para yung sign na yan talagang personal. Deliver sa atin yan. And it will increase your faith. Kasi pag na-increase yung faith mo sa kakabasa mo, kaka-reflect mo, mas mararamdaman mo yung sign na hindi mo naman hinihingi. Oo. Kasi may Kasi- faith ka. Oo. Kasi pinangako naman ni Jesus yan eh. Mawawala na ako dito sa mundo, pero iiwan ko sa inyo yung Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, para ipaalala sa iyo lahat ng mga itinuro ko. So that means, if you will only continue to connect yung tayo sa kanyang mga itinuro through the Holy Spirit, talagang makikita natin lahat ng mga signs na yan. We do not ask for it, kundi ibibigay na talaga niya sa atin yan. So that everything that we'll do will always be perfectly right. Yan. Amen. Kaya lang, minsan niisip natin, parang mali yung naging desisyon ko. Yan yung sinasabi Ayaw. mo, blessing in disguise. At saka, alam nyo, pagka na may faith kayo kay God, hindi mo na babalik ng ganun eh. Yung parang, bakit mali at hindi? Ang sasabi mo, ba't kaya yun yung ginawa ni God? Iba yun eh, sa'yo, Yeah. ba't kaya dinesisyonan yun? Kaya, Yung ginawa ni God. So pag ganun, meron pa rin hindi ka nasasagot. Si God pa rin yung nakakaalam. Hindi natin alam eh. Hanggang doon lang tayo eh. Hanggang doon ka lang. Tapos na yung ano po, iniisip mo kung nega. Pero pag kay God, wala. Tuloy-tuloy yun. Hanggang sa the end, it will be perfect for us. pagka kasi gano'n na parang sinasabi mo, ikaw ang gumagawa lahat, nililimit mo na yung participation ni God sa ating mga desisyon. At saka yung mangyayari, at saka ikaw mismo, hindi na magiging maganda yung buhay mo kasi lagi ka na lang nega. Kasi ikaw, hindi, you are not a perfect person that you can decide correctly every day, every time, di ba? Kaya nga si God nandyan para binibigyan ka niya ng hope kung nagkamali yung decision mo. Kunyari talaga, but you ask for God's help. Nakukorek yun. Alam mo, yung sabing redirecting, di ba? Kahit na nawawala ka, di ba sa Amerika, meron niyang sa driver, sasabihin, redirecting. Kasi gusto mong kumaliwa binabalik ka ulit sa tamang daan. Yun. Kaya, asa na tayo talaga kay God? Wala nang iba. Para masaya lagi. No? Kahit anong mangyari, masaya tayo. Dahil yung sinasabi ni Lord na perfect sign, magugulat na lang kayo. Sa ending, makikita niyo yun. Tayo na-realize natin yun, especially dun sa mga nagsiserve na sa simbahan, no? Nagsiserve na kay God. Kung ang mangingibabaw sa iyo ay ang sarili mong kakayanan sa pagdidesisyon, sa pagpaplano, di ba? Parang nililimit mo na yung kakayahan ng ating Panginoon through you. So, dapat mas marami pa ang magagawa mo. Pero dahil sinasarili mo na yan, andyan lang yan. That is much, much less than what God wants to accomplish through you. Kaya importante yon. Kung nagsaserve na tayo sa simbahan, kay God, we always reflect on His Word para hindi tayo nawawala sa connection sa ating Panginoon. Yes. Kaya kung gusto nyo hindi malubog, huwag kayong magduda. Kasi pag nagduda kayo, maging pareho kayo ni St. Peter na nahulog sa tubig. No? Pero we take a proactive stance. Yes. Parang yung gospel reflection. Para sa akin, sa akin, yan ang na-realize ko Nung dumadami ang trabaho, parang sabi ko, parang ang hirap nang gawin. Ibig sabihin, dumalawak na yung ating mga activity to serve Him. Pero kung sasarilinin ko yun, talaga stressful ang magiging buhay namin. But when we start working or yung gospel reflection, medyo gumagaan because we know that it is not us, kaming mag-asawa ang gumagalaw, kundi kasama namin ang ating Panginoon
in making decision, discerning kung tama ba itong gagawin natin. So, medyo gumagaan talaga. Malaking bagay. Yan. Yes. Okay. So thank you, Lord, for this sign. Now is a sign. Now, hindi na kami hihingi ng sign, kundi we will just believe in you. We will Okay. be faithful. Amen. Thank you. See See you you again tomorrow. tomorrow in our coffee time with God. Amen.